Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Marines at PNP nakasagupa ang armadong grupong namaril ng mga nangangahoy sa Cotabato. PNP naka-full alert pa rin sa pagtatapos ng Semana Santa. 200,000 na trabaho sa ibang bansa inihahanda para sa mga nagbalik na OFW. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nauwi sa sagupaan ang operasyon ng mga tauhan ng Philippine Marines at PNP laban sa isang armadong grupo sa Timaco Hill, Barangay Kalanganan 2, Cotabato City nitong hapon ng Abril 4. Ayon sa Probar, nagsimula ang insidente matapos iulat ng magkapatid na Asraf at Zaldi Kilal na tinambangan sila habang nangangalap ng panggato. Bagamat hindi nasugatan, sinabi ng mga biktima na may humigit kumulang 10 armadong lalaki sa lugar. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang Marine Battalion Landing Team 6 at PNP na humantong sa 5 minutong palitan ng putok bandang alas 3:54 ng hapo. Matapos ang engkwentro, nakarecover ang mga otoridad ng mga magasin at bala ng 5.56mm na baril. Pinaniniwala ang tumakas sa mga suspect sakay ng isang sasakyang pandagat na namataan sa dalampasiga. Patuloy ang pagtugis ng mga Marines sa mga suspect habang mahigpit na binabantayan ang lugar. Mananatiling naka-full alert ang Philippine National Police o PNP sa mga transport hub habang inaasahan ang pagdagsa ng mga biyaherong pauwi mula sa bakasyon ngayong pagtatapos ng Semana Santa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi pa tapos ang trabaho ng pulisya hanggat hindi ligtas na nakababalik sa kani-kanilang tahanan ang lahat ng biyahero. Tiniyak din ng PNP na handa ang kanilang mga tauhan na tumugon sa anumang banta sa seguridad at kaligtasan ng publiko, lalo na sa mga terminal, kalsada at iba pang matataong lugar. Mahigit 98,000 na pulis ang naideploy sa buong bansa ngayong Semana Santa at ayon sa PNP naging mapayapa at maayos ang paggunita ng mahal na araw kahit may ilang insidente na agad ding narespondehan. Hinimok naman ng PNP ang mga motorista na mag-ingat, tiyakin ang kondisyon ng sasakyan at iwasan ang pagmamaneho kung pagod o nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Tinatayang 200,000 job opportunities sa ibang bansa ang inihahanda ng Department of Migrant Workers o DMW para sa mga overseas Filipino worker o OFW na umuwi mula sa Middle East. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, nakahanda ang pamahalaan na tulungan ng mga repatriated OFW sa pamamagitan ng pagmamatch ng kanilang kasanayan at karanasan sa mga bakanteng trabaho at posibleng magsagawa rin ng job fairs. Sa tala ng DMW, umabot na sa higit 4,300 na OFW at kanilang mga pamilya ang napauwi sa bansa hanggang kahapon dahil sa tumitinding tensyon sa rehiyon. Kabilang dito ang 67 na OFWs mula Doha, Qatar na dumating nitong Sabado de Gloria, 344 na repatriates na dumating sa Villamor Air Base noong Biyernes Santo at 244 na katao mula Bahrain ang dumating sa NAIA Terminal 3. Samantala, nasa 1,500 pang OFW ang naghihintay ng repatriation. Tiniyak ng DMW na magpapatuloy ang tulong sa mga umuwing manggagawa kabilang ang financial aid, pansamantalang tirahan at mga programang pangkabuhayan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.